Hello mga boss, good evening. Meron tayong ipapadeliver sa Pampanga. Ayan. Napaka-exciting. Ipapadeliver kasi yellow unit na Beetle, tsaka fresh pa ang unit. Okay, may kasamang box pa, complete parts, walang kulang, money back guaranteed kapag may defects lang. Ayan. Money back guaranteed kapag may defects. Pero so far, as nakita ko dito, lahat ng parts working naman. Self-propelling yung kanyang pullback cars. Ayan. Tapos yung paint, fresh paint pa naman. Wala namang gasgas, walang basag, no chip paints, wala. So may technique tayo dito para di ma-UP yung box. So tuturuan ko kayo kung paano mag pack ng ganitong item sa JNT or any courier service mapa LBC, GRS, Flash Express. Kung meron kayo papadala sa clients nyo, I suggest you do this kind of method. So yung topit box method. So demonstrate ko sa inyo. Let's get started. So ang gagawin natin dito, tatanggalin natin sa box itong item. Tatanggalin natin to. Tapos nyan, nalapat nyo yung box. Tsaka natin lang itong triangle na may butas. Yan. So once na natanggal nyo na yung item sa box, tutupiin natin tong mga staples. Pero kung may staples naman to, walang staples, tupiin nyo na lang. So since request ni client na hindi nagpapalagay sa box, hindi nagpapalagay necessarily, parang gusto niya makip yung box, mint condition yung box, tupiin nyo rin sa labas to. Okay, so kung anong sinabi ng customer, yun ang susundan natin. Ganyan na papatupi. Yan, nabuksan na to. Tupiin nyo siya ng ganyan. Tapos ganito. Next naman yung sa diecast card. Depende sa pag ng gantong cover. Kasi may iba kasi na pwede tupiin agad. May iba na wala. So may technique to. Okay, so lagay mo rin yung gantong beetle. So again, o pwede mo siya balot ng plastic if ever. So meron tayong plastic dito. Pwede nyo kapalan or mas kapalan nyo pa, okay lang din. Para safety rin yung item sa biyahe. Tulad nito. So, if pwede, maglagay kayo ng bubble dito sa unit nyo para mas safe. I recommend you do this para bating ang item na safe talaga. So, ito ang daming plastics. Plastic dito, plastic doon. Pero, ito, kahit ipasok mo dyan, wala namang problema. Pero gagawin ko na yung trabaho ko magbalot ng plastic. Yan, pwede ko siya damihan. The more the merrier nga daw sabi. So gagawin ko yung technique na to sa pamaraan ng pagbabalot na maayos with effective and efficient work. So mga boss, dapat ganito ang itsura pag nasa loob ng plastic. Yan. Tapos kung wala kayong bubble wrap, pwede nyo pakapalan yung patong ng plastic para hindi madamage yung item. Or if ever, dagdag nyo na yung patong ng karton para mas maganda tignan at safe pa sa biyahe yung item nyo. So ito guys, ang dapat ang itsura kapag nababalot na siya. So ang nabalot ko dito is 16 layers of Shein plastic tsaka Daisy plastic. Ayan, para safe yung item. Tapos lagay pa ako ng bubble wrap dito. Or if wala kayong bubble wrap, damihan nyo yung patong ng karton para safe yung item sa biyahe. Yan. Paul ko na sinasabi kanina rin. Yan. Paalala lang to kasi pag na-deliver to sa delivery address ng buyer at nakita na may sira or may nabali, courier ang sisin o tayo. So kaya kung mag-buy and sell kayo, as a seller, maging wise tayo sa sa pagpapadala. Yan. Tapos recommend your buyers na ano bang pwedeng mura, affordable, and trustworthy na couriers sa pagpapadala ng parcels sa nationwide. Usually ako nationwide pa lang. Yan. So nationwide ako. Yan. So yeah, pupunta na tayo sa JNT para ipadala na to. So since yung ibang branch ng courier services ay walang box or walang plastic, tayo na lang mismo gumagawa kasi para hindi na tayo babalik sa
sa warehouse or sa bahay natin na may may stocks. Para hindi sayang sa gasolina sa or pamasahe kung magko-commute ka papunta dun. At least meron ka ng peace of mind na ikaw na lang magbibigay ng QR o yung address para ipadala na lang sa buyer dun sa kanyang address na nasulat dun, pati name and number niya. So guys, ito na yung ating final touch sa pagbabalot. Ayan. So tapeless siya pero plastic ang ginamit, so hindi ko na kailangan mag-aksay ng tape kasi hindi naman necessary na i-tape to kung hindi naman kailangan. Ayan. Tapos si JNT na bahala or LBC JRS. So yung mga courier na bahala magbalot, ikaw na lang magbabayad sa fees, and if ever may QR code na barcode na kailangan ibigay or pakita na lang, kasi part of the record yan na kailangan may track of record sila na delivery, at doon mo rin mamomonitor kung nasa na yung parcel mo na pinapadala sa client mo o buyer man. So ayun, lalakadan tayo sa JNT.